Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento sa inyo mga katambay dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay dahil alam naman natin yung mga pasabog ni BP Sara about po dito siyempre sa mga mambabatas, lalo-lalo po sa Kamara. Yung napakatindi pong korupsyon mga katambay, di ba? Binunyag ng BP Sara yung mga nilalagay po nilang extraordinary po na napakalalaking numero, billion po mga katambay. Lalo-lalo po sa dalawang congressman o representative ng Kamara sa pangunguna po ng Speaker Romualdez at si Saldi Co mga katambay. Ngayon po mga katambay, sumagot po mga katambay itong mga nakarang oras lang mga katambay kanina. Sumagot na po at di umano mga katambay nagwala po. Nagwala at talagang kumbaga sa hayop na lakos mga katambay talagang nagwawala po pati buntot at talagang sinasalag po at pilit na sinasabi na sila'y malinis at ang talagang pinaka-corrupt ay ang ating Vice President Sara Duterte mga katambay. Pakinggan po natin ang mga hindi di umanong mga lakos na naguhugas kamay yata mga katambay dahil sa nabunyag na napakalaking korupsyon na napakatagal na panahon na yata nilang ginagawa mga katambay. Isa na po itong trabaho po nila na talagang ubusin at kunin ang pera ng taxpayer mga katambay. Pero napakamalas po nila yata. Napakamalas nila dahil dumating ang isang agila na galing sa Mindanao. Ngayon po, nabulgar po ang trabaho po ng mga mambabatas mga katambay. Kung paano po sila maging timawa at masyadong greedy sa pera ng bayan yata mga katambay. Ito po, komentuhan po natin ang pahayag po ng mga lakos di umano ng Kamara mga katambay. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Ibinalik ng mga mambabatas sa Kamara kay Vice President Sara Duterte ang akusasyon nito sa pagiging scripted ng budget hearings. Ayon kay Representative Elizalde Co, chairperson ng House Committee on Appropriations, ang vice-presidente ang may binabasang script nang humarap sa August 27 budget deliberations ng House Committee on Appropriations. Sa ikatlong bahagi ng recorded interview ni VP Sara, may tinutukoy itong script o kodigo na binabasa umano ng mga kongresista nang usisain siya sa budget hearing. Meron po ako nakitang may script. Paulit-ulit po yung sagot niya. Binabasa niya yung script niya. Dagdag pa ni Congressman Elizalde Co, hindi dapat pagkatiwalaan ng malaking pondo si VP Duterte. Ganito rin anya ang sentimiento ng mga kasama niyang kongresista. Dahil wala na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much more to ngayon? 2 billion. So, kitang-kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt. Congress can always choose to be the better person. We will give what is necessary for the office of the Vice President. Samantala, hindi isinasantabi ng mga mambabatas ang posibilidad na sa kauna-unahang pagkakataon, hindi rin sisiputi ng Vice-Presidente ang House Plenary Budget Hearing. Kaya pinaghahandaan na nila ito lalo na ang mismong sponsor ng OVP budget na si Congressman Sia Adjong. Ayon kay Congressman Adjong, nakikipag-ugnayan pa rin ito sa OVP. Patuloy po yung pakikipag-ugnayan namin. In fact, yung aking pong Chief of Staff ay tumatawag din po sa kanilang opisina at nagsulat na rin po kami para po pagdating po sa plenaryo ay meron din po tayong mapagkukunan ng kasagutan sa mga posibleng mga katanungan nating mga kasamahan. Nagtataka ako paano ngayon didepensahan ng Committee on Appropriation ang budget ng isang opisina na sila mismo may tanong. Muli namang itinanggi ng mga mambabatas ang aligasyon ni VP Duterte na tuloy-tuloy ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara. I have heard talks of impeachment, but coming from her. We don't hear it here in Congress. I can guarantee you that po.
Ayon naman kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, political suicide para sa House of Representatives kung i-entertain ang posibleng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Anya, nakababahala dahil posibleng magresulta ito sa kaguluhan. Rosa Nicos, UNTV News and Rest. Ayan po mga tambay, narinig nyo po. Talagang napakatapang po na talagang sinasalag po ng mga lakos po sa Kamara mga tambay. Na napakalilinis po mga tambay at ibinabalik po yung sinasabing mas corrupt daw po ang ating Vice President kisa po sa kanila mga tambay na tinaguriang most of rotten at pinakabulok na konstitusyon ayon po kay dating Pangulong Duterte itong Kamara. At napakalalaking numero na nakukurap po di umano at dito po sa pinasabog ng ating Vice President Sara Duterte mga katambay. At talagang dinadala po nila sa confidential fund, di ba? Nakita niyo po, nakurap daw at hindi dapat pagkatiwalaan ang ating Vice President. Samantalang yung kanyang confidential fund ay nasa COA na at binubusisi na ng COA at pilit lang nila talaga itong pinasasama. Sa kabila na sila ang Office of the Vice President ay nagbibigay po ng lahat ng kailangan ng COA, liquidation at mga resibo. At idinala pa nga po nila yan, di ba? Dinala pa nila, diniretso pa nila sa Supreme Court. Tatlong kaso po ang sinampa nila ron, di umano sa Supreme Court mga katambay. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, ayon po yan sa Vice President Sara Duterte. Corrupt. Meron po bang corrupt na nagkukomply sa COA kung ano ang kailangan ng COA dito sa kanilang paggamit ng kanilang pondo? Ha, mga katambay? Tanong ni Kamanong, meron po bang corrupt na ganon na ang usapin ay nasa Supreme Court? Isang magaling na abogado at Vice President ang ating VP Sara, mga katambay. Alam niya ang proseso ng batas. Usapin na ito sa Supreme Court. Hintayin nyo ang desisyon ng Supreme Court, mga katambay. Di ba? At itong mga ito, pagkakatiwalaan po ba ng mga kababayan ito, lalo si Kamano, mga katambay, pagkakatiwalaan po ba natin ang isang congressman na Saldico na napakarami po nito anomalya, di umano, at mga korupsyon at usapin sa BIR. Napakarami po nitong problema di umano sa BIR at marami po nagpapatotoo nito. Pati yung isang senador sa Senado, di ba? Noong nakaraang vlog natin, talagang pinatutukuyan siya na mga korupsyon at pati kanya mga negosyo ay nai-involve po sa korupsyon. Tapos, isang VP Sara na wala kang mabalitaan na nagiging involved ang VP Sara, lalo sa BIR at lalo sa mga korupsyon ng kanyang negosyo. Meron po ba? Wala. Pero itong nag-aakusa na napakalinis ang tingin niya sa sarili niya, ay napakarami niyang akusasyon at kinaharap na kaso. Ayon po ito sa mga kapwa niya mambabatas. Di ba? At hiyang-hiya naman po tayo dito sa mga congressman, lalong-lalo po rito kay Saldico. At syempre, isama na natin ang speaker na talagang ito po ang pinuno ng Kamara, Speaker Romualdez, Saldico, at si Paulo Ortega, at saka si Sia Adjong, at si Manix Dalipe, at siyempre po si Rhodes Gutierrez. Nakakahiya po rito sa mga congressman ito. Napakalaki po pala ng korupsyon ng VP Sara na napakaraming programa at dinadala lang nila sa confidential fund. Pero yung budget na sila ang umahawak, sila ang nagdadagdag, sila ang nagbabawas, sila ang may kontrol ng pera. At pagbibintangan mo ang isang Vice President na yung kanyang sinabi ay totoo dahil dokumentado. Dokumentado po yung hawak ng VP Sara. Ito po ay kanyang proposed budget ng 2023-2024, mga katambay, na meron po ditong numero kung magkano ang kanyang kailangan para sa taon na yun, di ba? At yun ay inaprobahan po ng Presidente ng Pilipinas, yung kanyang pondo na hinihingi nung siya ay secretary po ng DepEd. Di ba, mga katambay? Nagulat ang Vice President dahil sa pangunguna po ng isang Saldico at ang speaker ng Kamara na biglang lobo. Di po ba? Biglang lobo yung 5 million, mga katambay. Ibabalik tanaw lang natin. Yung 5 million na hiningi niya for 2023, naging 15 billion, mga katambay. At yung 2024 na 19 billion, naging 24 billion. Hiyang-hiya tayo rito sa mga congressman. Hindi nyo maipaliwanag. Hindi nyo maipaliwanag yung numero na sinabi niyang Vice President Sara Duterte, yung lumobong budget niya
na hindi siya ang may gawa. Kayo ang may gawa. Ngayon, dinadala nyo ngayon na tinutwist nyo ngayon sa mga Pilipino na hindi naman naniniwala sa inyo. At lalong-lalo si Kamanong, maniniwala ba si Kamanong sa inyo na yung numero, billion-billion, at sinasabi, ibig nyo sabihin, sinungaling ang Vice President na meron siyang dokumentong hawak? At yung release na pera na manggagaling sa budget na kayo ang nag-aproba, na yung 5 billion biglang lumobo ng 15 billion, at yung 19 billion lumobo ng 24 billion, wala lang yon. Walang korupsyon yon. Nasaan na yon? Yun ang tanong ng mga Pilipino. Yun ang tanong ng mga sambayan ng Pilipino sa ating bansa, lalo si Kamanong. Nasaan na yon? Yung 10 billion na pasobran na ginawa nyo, tapos yung 5 billion, nasaan na yon? Bali, magkano na po yun? 15 billion na po yun. Sa DepEd pa lang yun, mga katambay. DepEd pa lang yun. Paano yung ibang ahensya na po pwede po nilang gawin yun? Na magpatong po sila ng extraordinary billion doon, mga katambay. Di ba? Kaya hiyang-hiya po tayo rito sa mga sinasabi po ng mga congressman, mga kapitapitagan po, mga katambay, sa pangunguna po ni Saldico, mga katambay, na hindi po ito grupo ng mga lakos, mga buhaya. Hindi po ito grupo ng mga buhaya sa pera ng bayan, mga katambay. Hindi po, malilinis po ito. At hindi po ito mga buhaya, mga katambay. Lalo sa paghawak ng pera ng bansa at yung sinasabing paglalagay ng pondo sa bawat ahensya ng ating gobyerno at kasama ng opisina ng Office of the Vice President. Hindi po ito mga buhaya, mga katambay. Hindi po ito sakim sa pera. Malilinis po itong mga congressman na ito, mga katambay. Malilinis. Walang bahid ng korupsyon po itong mga buhaya na hindi buhaya. Sa tingin po nila, hindi po sila buhaya, hindi po sila lakos sa paghawak po ng pondo at pag-ayos ng pondo ng bansa, mga katambay. At yung sinasabi pa ng isang congressman, mga katambay, na hindi raw nagpaparatang pa ang ating Vice President na sa Vice President daw galing yung impeachment. Di ba sa kanila yon? Yan ang pinamumuka ni Franz Castro, yung convicted ng child abuse. Di ba? Yung convicted ng child abuse na nananatili pa rin sa Kamara dahil nabigyan lang po ito ng temporary na kalayaan dahil nakapagpiyansa po yata ito. Pero ito po'y convicted na, mga katambay. Pero sa kabila nun, nasa Kamara pa rin. Siya ang nagpapakalat na talagang plano nila na impeach na ang Vice President. Hindi galing sa Vice President yan at hindi ang Vice President ang unang nag-release niyan, di ba? Ang Makabayang Black. Sinasagot lang ng Vice President yan. At yung huling interview niya, yun ang tanong sa kanya ng commentator, nang nag-i-interview sa kanya, di ba? Na sinagot lang ni Vice President yung umuugong na impeachment. Hindi ang Vice President ang nagsabi na siya i-impeach. Galing din sa grupo nyo yan. Mga katambay, di po ba? Ginagawa pong bobo at tanga ang mga Pilipino at nagmamalinis po. Nagmamalinis ang sinasabi nating mga nagbabalat kayo. Di ba? May mga kasabihan nga po, di po ba? Yung nagpapakatupa, pero yung kalooban po, kambing. Di ba? Ganyan po yan eh. Yung napakalinis ng kasuotan mo, di ba? Talagang puting-puti ka. Napakalinis mo. Pero yung kalooban mo naman, napakaitim, mga tambay. Di ba? Yan yung mga kasabihan di ba? Nagpapakatupa ka. Pero yung kaloob-looban mo, kulay kambing. Di ba? Kaya, dito pa mga katambay, kung titingnan po natin, Vice President, napakaraming ginagawa sa bansa at napakaraming programa nakakatulong. Ikumpara mo rito. At ang pondo ng Vice President ay naka-open book. Nakikita. May website ang Office of the Vice President. At walang special ito. Walang special sa COA ito, ang Office of the Vice President. Nagsasubmit mo ito. Lahat ng hinihingi ng COA. Di ba? Para yung liquidation makita. Di ba? May resibo. Ang tanong, ito po bang malilinis na mga congressman, representative ng ating bansa? Nagagawa po ba yon? Yung ginagawa ng Vice President na pagsasubmit sa COA? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero may sagot na rin si Kamanong. Hindi. Dahil ayon po kay dating Pangulong Duterte at kay SAS, hindi po sila obligado ng COA
na mag-submit, lalo yung resibo. Sila lang ang gumagawa ng kanilang computation, mga katambay, na ubos na, waldas na, di umano, ang pondo ng taxpayer ng mga Pilipino. Dahil nga po may special na batas yan, di ba? Yung sinabi po ni SAS, na ginawa po ng dating Senador Pampilo Lacson, na exempted sila sa mga liquidation. Yang sinasabi nating MOEE na yan. Di ba? Exempted sila dyan. Hindi sila pwedeng obligahin. Kaya nga hindi sila na-audit. Lahat sila walang na-audit dyan. Malilinis lahat yan. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, komento ni Kamanong, nagpapakatupa. Tupa ang panglabas, pero yung pangloob, kayo na sasagot ng mga katambay. Alam nyo na ang sagot doon. Dito sa mga sinasabing hindi lakos at hindi mga buhaya sa pondo ng Pilipino at ng taxpayer. Mga hindi buhaya po ito. Hindi po mga buhaya ang maitsura nito, mga katambay. Nakita nyo naman po, talagang sagana yata at naglalakihan, mga katambay. Naglalakihan ang mga tiyan, mga katambay. Naglalakihan din kaya ang mga bulsa, mga katambay. Dahil nga sila para silang dinidilubyo ngayon, mga katambay. Dinidilubyo sila sa mga pasabog na totoo dahil putak po sila ng putak ngayon. Di po ba? Hirap na hirap silang isanggahin dahil totoo. Di ba? Nakita nyo po kung saan lang nila tinutwist ang issue. Hindi nila mapasinungalingan yung sinasabi ni BP Sara na 10 billion ang dinagdag nila dahil dokumentado yon. Hindi nila mapasinungalingan yan at hindi nila mabanggit sa mainstream media yan, mga katambay, na hindi totoo yung 10 billion na dinagdag nila dyan doon sa 5 billion noong 2023 ng DepEd nung mga panahon na yon. At hindi rin nila naipaliwanag sa mainstream media at hindi rin pinasunungalingan ni Saldico yung 19 billion naging 24 billion na nagdagdag sila ng 5 billion. Hindi nila sinasagot yan. Ano ang sinasagot? Yung confidential fund pa rin ng 2022, mga katambay. Pero pagdating ng 2023, 2024, wala na silang issue sa confidential fund. Ano ginawa ng Vice President? Diyan nyo ko titirahin. Kumpleto ang aking liquidation. Nagsusumiti ako sa lahat ng kailangan ng COA. Lahat na handyan na. Sila na magdidesisyon yan at dinala pa sa Supreme Court. 3 kaso pa raw ang dinala dyan at sinasagot nila yan. Abogado ang ating Vice President. Ang desisyon ay nasa COA. Wala na sa kanya ang desisyon. At nasa Supreme Court na ang desisyon. Hindi na sa Vice President. Pinupolitika nyo lang. Pinipilit yung may korupsyon ang confidential fund ng pangalawang Pangulo. Pero nakikita namin yung numero. Naubod ng laki, mga katambay. Grabe. Isang ahensya pa lang yan, DepEd pa lang yan, pinaputok ni Sara, ni Vice President Sara. Paano pa yung iba? DPWH. Di pa ba? Ano pa? Napakarami pa. Di ba? Yung DA. Di ba? Ang lalaki ng pondo niyan. Di ba? DSWD. Grabe ang pondo niyan. Ilang daang bilyon. Kasama na ang ayuda. Di ba? Gaano kaya kalaki ang overpricing nila dyan? Yung extraordinary na nilalagay nila dyan. Mga katambay, gaano kaya kalalaki? DepEd pa lang. Halos 2 taon, 15 billion na. Mga katambay. Kaya gising na. Gising na mga Pilipino. Congressman Saldi gising na. Kahit ano ang gawin niyong salag at sinasabing kahit anong katwiran para maitama at maging masama ang Vice President, wala nang maniniwala sa inyo. Ang maniniwala na lang sa inyo, mga hindi lakos, mga hindi buhaya, ang maniniwala na lang sa inyo, yung nakikinabang sa inyo. Yung nakikinabang. Sila na lang ang maniniwala sa inyo. Yung nakikinabang, yung naaambunan, yung napapartihan ng mga bilyones, yung napapartihan, nasasapalan, nabubusalan ng bilyones na galing sa taxpayer.
Yun na lang ang maniniwala sa inyo. Yung walang pagmamahal sa bayan. Yung walang pagmamahal sa bayan ang maniniwala na lang sa mga hindi lakos, sa mga hindi buhaya, mga tambay. Sila na lang ang maniniwala dyan. Pero yung may pagmamahal sa bayan, na hangad, umunlad ang ating bayan, mabigyan ang mga Pilipino ng magandang kinabukasan, magandang trabaho, hindi nyo mapapaniwala yan. Never nyo mapaniwala. Yung nagmamahal sa bayan na gustong umasenso, umunlad, para ang mga Pilipino hindi na kailangan mag-abroad para mabuhay, lalo ang kanilang pamilya, mga tambay. Nakakalungkot lang. Never maniwala yan. Yung sinasabi na nga ni Kamanong, ang maniniwala lang dito sa hindi mga buhaya at hindi mga lakos, yung mga nakikinabang. Yun po ang real talk, mga tambay. Pero tayo, na may pagmamahal tayo sa bayan natin sinilangan, kahit nasaan tayo, lupalop ng mundo, uuwi tayo sa ating bayan, mga tambay. Dahil mahal natin ito. Ito ang ating lupang sinilangan. Di ba? Tayo, concern tayo sa nakikita nating napakalalaking pera na kinukuha lang nila. At talagang sarili lang nila ang pinayayaman nila, hindi ang bansa. Yun po totoo Mga sarili lang nila, mga pamilya nila, at yung mga sinasabi daw ng mga kababayan natin, pati mga kabit-kabit nila, yun lang ang kanilang pinayayaman, mga katabay. Pero ang mga Pilipino, mahigit 100 milyon, ang mga Pilipino, naghihikahos, mga katamay. Kaya nga yung kasabihan po, di ba? Pag sa Pilipinas, mahirap ka, mas lalo kang maghihirap pa. Pero pagka mayaman ka, lalo ka raw yayaman at magiging bilyonaryo pa. Lalo kung nasa politiko ka o politika. Yan na po ang bagong katwiran po ng mga Pilipino. Kung gusto mong maging mayaman, maging bilyonaryo, pagsikapan mo maging politiko sa ating bayan para yumaman ka at maging bilyonaryo. Yan na po ang bagong kasabihan ngayon, mga katambay. Maghangad kang maging politiko, lalo kung ganito ang sistema ng ating bansa. Sa mga natutuklasan po natin ngayon, lalo ang Vice President, napakadali mo maging bilyonaryo, mga tambay. Sa loob lang ng 12 buwan, bilyonaryo ka na, milyonaryo ka na, mga tambay. Galing po yan sa nakaw yata. Puro galing sa nakaw, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Tayo na nagtatax, wala tayong kapag-pagasang yumaman, mga tambay. Wala. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang ganitong klase ang mga politiko sa ating bansa. Komento ni Kamanong. Wala tayong kapag-pagasang umasenso. At yung ating mga manggagawa, nananatiling angge, mumu lang ang mga sweldo. At sila ang nagpapasasa sa ubod ng lalaking numero ng pera na mananatiling mahirap yan. Mahirap ang mga manggagawa, mga tambay. Walang kasi-asenso. Pagka ganitong klase ng gobyerno ang nakikita natin, mas malaki yung nakukurap kaysa rin sa ginagawa, sinasabing paglutas ng problema ng bayan. Lalo ang kahirapan, kawalan ng trabaho, wala kang ma-produce, pero ang pinoproduce mo, isang damukal na bilyon para lang mapagparti-partihan yata nila, mga katambay. Nakakalungkot. Kailangan na po natin baguhin ito, mga katambay. Komento ni Kamanong, komento ng inyong lingkod ni Kamanong, dapat po ito talagang sa lalong madali. Talaga po kailangan na po itong baguhin yung ganitong sistema na napakalalaking numero ng korupsyon yata ang nangyayari sa ating bayan, mga katambay. Sana loobin na ang ating Vice President dahil alam niya na ngayon ang kalakaran sa national dahil matagal siya naging mayor at first time niya naging Vice President. Nakita niya ang kabulukan sa national, lalo sa Kamara at Senado. At siyempre din po, sa opisina po, komento ni Kamanong, pati sa opisina ng Presidente, napakalalaking numero ang nasasayang at tinatangay ng baha, mga katambay. Pera ng bayan, pera ng taxpayer, mga katambay. Sana po, baguhin po ito ng ating Vice President Sara Duterte, ang Agila ng Mindanao. Mabago po ito. Itong most of rotten, pinakabulok na konstitusyon sa ating bansa. Kung si dating Pangulong Duterte ang tatanungin natin at si SAS, pinakabulok na konstitusyon, napakabaho
lalo sa korupsyon. Ayon po sa kanila, mga katambay. Muli po, si Kamanong po, hangad ni Kamanong na sana po palarin at talagang sa lalong madali maging Pangulo po ang ating Vice President para po ito malinis na po at maiayos ang napakabulok at napakaraten na konstitusyon sa ating bansa. Muli po, maraming salamat po at lalo po kay Vice President Sara Duterte. Ingatan nawa po kayo mga Vice President. Ingatan nawa po kayo dahil napakarami po ninyong kalaban ngayon sa politika at talagang lahat sila nakikitaan po ng mga Pilipino, nagigil na kayo ay mawala na bilang Vice President. Ingat po at ang mga Pilipino naman po, ang ating mga katambay, mga kababayan ay nasa likod po ninyo, Vice President Sara Duterte. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod, lalo po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Sa muli po mga katambay, nagpapasalamat po ang inyong lingkod. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.